Magandang araw sa inyo lahat para sa ating short message. Ito yung ating short message sa Mateo chapter 8 verse 1 to 4. Tingnan natin. Pamagatan natin to na our testimony. Ang ating unang puntos dito, yung ating kagustuhan or our desire. Sabi to, when was come down from the mountain, great multitude follow him. And behold, there came a leper and worshipped him, and saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, Will be thou clean? And immediately his leprosy was clean. And Jesus said unto him, See thou tell no man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Yung ating kagustuhan ay yung ating point number 1 sa ating short message ng our testimony. Yung una ay yung ating kagustuhan o yung our desire. Hindi ibig sabihin na meron tayong mabuti na hangarin ay lalabag na tayo sa tinatawag na rule. Ibig sabihin, yung our desire must be connected pa rin sa tinatawag na rule. Tingnan natin sa Roma chapter 6 verse 23, For the wages of sin is death. Yan. Pag sinabing the wages of sin is death, ay kapag ang tao ay nagkasala, dapat siya ay mamatay. At hindi lamang kamatayan yun, kundi ito ay kamatayan ng pagkalayo sa relasyon mo sa Panginoon. Hindi lamang yun parusa doon sa impyerno. May mga resulta ng tinatawag na kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay maganda ang desire sa atin, tayo iligtas. Pwede naman tayong pwede naman na wala nang mamatay para tubusin na lang tayo ng Panginoong Hesus. Pero yung kasi ang rule. Mabuti ang plano ng Panginoong Hesus na tayo iligtas, subalit kailangan pa rin niya ang sumunod sa rule. Paano siya sumunod sa rule? Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, namatay ang Panginoong Hesus para sa kasalanan. At yung kamatayan niya ay para sa atin. Kaya tinupad pa rin niya ang rule. Itong taong ito ay meron siyang desire, mabuti ang kanyang desire, gumaling siya sa karamdaman. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Pumunta ka sa mga priest at mag-offer ka. Kasi yun ang rule nung panahon na yun. Yan. Kaya, yung tinatawag na our desire ay dapat pa rin ay sumunod doon sa tinatawag na rule. Yung ating kagustuhan. Yun yung ating point number 1 dun sa ating testimony. Pangalawa, dun sa ating short message. Ang pangalawa doon ay the law of God. Yan. Pag sinabing the law of God ay katulad nga nung leprosy na yon, sumunod siya sa rule. Ang law of God o ang scripture ay hindi iyan nagbabago. Kung ano ang nakasulat yan ay dapat natin na susundin. Pagka sinunod natin ang scripture, ibig sabihin matutupad natin ang ating testimony. Katulad yung point number 1 natin, kahit siya ay mabuti ang kanyang desire, sumunod pa rin siya sa rule. Ipinakita niya pa rin ang kanyang testimony na totoo siyang malinis na wala na siyang sakit na leprosy. At yung the law of God naman ay hindi natin dapat yan inineglect o aalisin. Kung yung mga dapat nating sundin sa salita ng Panginoon, yung scripture. Kaya natin pinag-aaralan ang Biblia. Kaya ang ating conclusion sa ating short message ay ang ating desire
dapat ito ay konektado sa salita ng Panginoon. Huwag natin hahayaan na ang ating mga kagustuhan ay lumalabag ito sa kagustuhan ng Diyos. Ang ating application, pag-aralan natin mabuti ang salita ng Diyos at makita natin ang kagustuhan ng Panginoon. Tayo ay nakatanggap ng biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, binayaran ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan. Dapat lamang alam natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos mula sa kanyang salita. Hindi tayo dapat magdesisyon ng ayon lamang sa sarili natin, bagkus tingnan natin ang kagustuhan ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin, kaya dapat natin sundin ang Panginoon. Yun ang ating application. Yan ang ating short message muna sa araw na ito. God bless sa inyong lahat.